Nako, sino kaya itong mga kandidatong ito ang tinamaan sa nilabas na statement ng COMELEC? Nabasa ko po ito sa GMA News Online. Candidates who lied on their SOSE may be held liable. Candidates who are found to have provided false information in their statement of contributions and expenditures, yung po yung SOSE, may have cases filed against them. Commission on Elections Chairperson George Garcia said Thursday. In a press briefing, the chairperson said that the candidates may face election offenses, perjury, and falsification of public documents complaints. Sabi ni Garcia, kaya inuulit po natin yung babala natin sa magfa-file pa ng SOSE sa future, pakitingnang mabuti, pakireview mabuti, patingnan sa atin pong mga accountant, sa atin pong mga abogado kung tama yung ating deklarasyon. Lalo na yung mga prohibited na hindi po pwedeng magbigay ng donasyon. At the same time, yung mga excess na donasyon. At the same time, yung mga pangalan na dapat ay nakasulat. Entities man, korporasyon, individual na nakasulat doon sa SOSE. Parang alam na natin kung sino ang tinutukoy ng COMELEC. Kaya lang, ito kaya mga opisyalis na to na mapapatunayan na may nilabag sa batas, matatanggal kaya sila sa pwesto or makukulong ba sila? Asked if the COMELEC can move for the removal of sitting officials based on a fraudulent SOSE, Garcia said that the poll body does not have the power to do so. Sabi niya, wala sa mandato namin na si COMELEC ang mag-initiate ng mga petisyon para tanggalin ang isang nakaupo. Despite this, he said that other individuals or departments who wish to file such petitions may use the findings of the COMELEC. So may paraan naman pala para mapanagot itong mga sinungaling na mga opisyal na to. Garcia cited Section 98 of the Omnibus Election Code, which states that no person shall make any contribution in any name except his own, nor shall any candidate or treasurer of a political party receive a contribution or enter or record the same in any name other than that of the person by whom it was actually made. He also cited Section 99 that says that every person giving a contribution to any candidate, treasurer of a party, or authorized representative must file a report stating the amount, the name of the candidate, the agent receiving the contribution, and the date of the contribution. Lahat itong binasa ko ay wala doon sa SALN o sa SOSE nung kandidatong alam ko na nire-refer ng COMELEC. Yung pong mga yun ang basihan ng pagsasubmit ng tinatawag na SOSE. Dagdag pa ni Garcia, so ang sabi po talaga doon, i-detalye ang lahat-lahat na nagbigay, i-detalye ang lahat-lahat na tinanggap, at i-detalye din yung lahat-lahat na pinaggagastusan ng pera na tinanggap o yung perang galing sa personal na pondo. At lahat po yan ay itinago ni Rodante Marcoleta. Natandaan nyo, nung naglabasan na ng SALN ang mga senador natin, isa sa huling naglabas ng kanyang SALN itong si Rodante Marcoleta. At doon sa kanyang SOSE, walang naka-indicate na meron nag-contribute, meron nag-donate. So, ibig sabihin, pera niya lahat yun. Pero ang nakasaad po sa SALN ni Marcoleta, 51-something million yung kanyang SALN. Pero ang gastos ay 112 million pesos. So, paano kaya nangyari yun kung walang nag-donate sa kanya? Dahil sabi niya, walang contributions, walang donations. Tapos, after a few days, inamin niya na meron mga nag-donate. May mga kaibigan na nag-contribute. Kaya lang, may usapan sila na yung mga donasyon na yon
ay wag nang ipaalam. Secret na lang at wag nang isulat sa salin. Labag po yun sa batas. So ano yan? Perjury? Falsification of public documents? Akala ko ba ayaw ni Marcoleta ng bending dalo? Yung pala, magbe-bending dalo din pala siya. Tapos makikita nyo sa mga hearing-hearing kung gaano kayabang itong si Marcoleta. Kung magsalita, akala mo all-knowing, all-perfect. Yung pala, may kasinungalingan na ginawa sa kanyang salin. So ano ang dapat gawin dyan? Naglabas na ang COMELEC na yung ganyang mga nagsinungaling sa kanilang sose may be held liable. Kaya nga, sabi dito sa balita, galing sa COMELEC, Marcoleta may be asked to explain non-disclosure to SOSE. Pinaliwanag na nga sa TV kung bakit nagkaganon na hindi niya sinulat ang kanyang SOSE o yung katotohanan. Dahil daw, ang gusto ng mga nag-donate, wag nang i-divulge yung kanilang pangalan. Anonymous ang dating. The Commission on Elections may seek an explanation from Senator Rodante Marcoleta over his non-disclosure of contributors in his statement of contribution and expenditure. Yan ay according to COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Bakit naman Marcoleta may be asked to explain? Hindi ba dapat Marcoleta must explain yung kanyang non-disclosure sa SOSE? Dahil inamin na nga sa harap ng programa sa telebisyon na siya ay nagsinungaling. So bakit sasabihin pa na may be asked to explain? Hindi ba dapat kailangan niya talagang magpaliwanag kung anong klaseng kasinungalingan ang kanyang ginawa? So, ano ang dapat gawin kay Marcoleta? Tanggalin sa pwesto? Hindi daw magagawa ng COMELEC yun. So, meron kayang third party ang magfa-file ng complaint at demanda laban kay Senator Rodante Marcoleta? Talaga nga naman sikat na sikat ngayon ang mga nasa Duterte camp. Kaya lang, not in a good way, but all of them in a very negative way. So, tanggal ang angas ni Rodante Marcoleta pagdating sa kanyang salin. Sinungaling ka pala, Senator Rodante Marcoleta. Hanggang dito na lang po muna tayo hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.